Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Easter po sa mga kababayan natin, except sa mga nagpapakalat na naman ng fake news laban sa ating presidente. Iba na ang kwento nila ngayon. Si PBBM daw may stage 4 cancer. Talaga nga naman, oo. Hindi umepek yung kwento ninyo na bangag ang presidente, na adik ang presidente at dapat matanggal siya sa pwesto dahil adik siya eh. Hindi siya nag-iisip ng tama. Hindi nag-effective yun eh. Hindi naging effective yung style ninyo. Ngayon, stage 4 cancer na naman daw. Hindi ito yung unang beses ka-coffee na ginawan nila ng fake news itong medical condition ng ating presidente. Wala talaga kayong paggalang sa totoo lang. Kahit gawin nyo sa ibang bansa yan, kawawa kayo kapag ginawa niyan. Makukulong kayo. Dito lang sa Pilipinas, masyado kasi tayong malaya, masyadong bastos ang mga Pilipino, ang presidente hindi na ginagalang, hindi na nirerespeto. Natatandaan niyo yung una nagkasakit ang presidente, yung diverticulitis? Nangangasib lang ha. Anong pinakalat nila? Naku, malubha na yung karamdaman ng presidente. May tahaning na yan, may medical records pa. Di ba? Diyan nakasuhan si Ngongo. Natatandaan niyo si Ngongo? Itong si Jan Aragota ba yun? Basta yung Ngongo, nabastos. Diyan siya nakasuhan dahil nagpakalat siya ng peking medical records. Tapos ngayon, may bago na naman po silang pakulo. Stage 4 cancer naman daw. Pero ngayon, mas matalino na sila. Ha? Tinitingnan ko yung mga nagpo-post ng stage 4 cancer eh. Puro vocal lang eh. No? Wala silang ebidensyang maipakita. Alam mo kung bakit? Takot silang makasuhan. Kasi kung gagawin nila yung ginawa ni Ngongo, makakasuhan sila. Kasi ang ginawa kasi ni Ngongo, may medical records, edited the medical records. Andiyan dyan kung anong hospital in-issue yung medical records na yan. Andiyan yung pangalan ng presidente. Andiyan yung peking diagnosis. Diba? Kaya nakasuhan dyan si Ngongo, hindi pa nakukulong. Eventually makukulong din yan. Ngayon, mas matalino na itong mga nagpapakalat ng fake news. Itong mga dilis na yan. Walang medical records. Kumbaga, walang official documents. Puro voca. Puro pahaging. Kaliwat kanan yan, mga supporters ng mga DDS. Mga supporters ni Digong, kaliwat kanan silang post. May mga pahaging, o ganyan. Makikita mo talagang organized talaga itong mga dilis eh. Organized na pagpapakalat ng fake news. So mamaya nagpost si Harry Roque, mamaya magpo-post yung Eloy Bugris, magpo-post yung Trixie, at kung sino-sino pa. Mga DDS vloggers, magpapakalat sila ng fake news para paniwalain. Ano yung motibo nito mga Toka Coffee? 1. Kailangan nilang palabasin na medically incapacitated ang ating presidente. Hindi na kayang manungkulan ng presidente dahil siya ay may stage 4 cancer. Ang cancer ay hindi birong sakit yan. Malubhang sakit po yan. Therefore, dahil may malubhang sakit daw ang presidente, dapat umalis na siya sa kanyang pwesto at mag-take over si Sara Duterte. Aba, ang tindi ng script nito mga to eh. Pero pansinin ninyo, nakita nyo bang umabsent recently ang presidente sa mga events? Or prior to that, ka-coffee, hindi naman ngayon agad yan eh. Noon pa yan eh, ngayon lang nila na ilalabas yan. Nakita mo bang matagal na wala ang presidente sa mga events? Maya-maya nakikita mo siya sa publiko. Nung nagka-diverticulitis lang siya, nakikita mo rin siya na nakikipag-meeting. Diba? Lalo na ngayon, mas malakas ang presidente. Tingnan mo yung presidente ngayon, bumabalik na yung kanyang lakas, bumabalik na yung kanyang katawan. Dati medyo payat yan. Nung nagkaroon ng diverticulitis, ngayon mas okay na. Tapos ngayon yung siya gustong tanggalin dahil may stage 4 cancer. Binastos nyo na nga yung pamilya eh. Kung totoo man na may stage 4 cancer, binastos nyo na. Brinich ninyo yung confidentiality ng records na yan na galing sa doktor. Eh, ka-coffee kasi presidente yan, dapat alam ng taong bayan yan. Yes, dapat naman talaga alam ng taong bayan yan. Pero huwag niyong pangunahan. Kung totoo man yan, hindi dapat kayong manguna. Bakit yung pangungunahan? Eh, paano kung hindi totoo? Itanong ko sa inyo mga dilis. Paano kung hindi totoo? Kung totoo man yan, there's no way na hindi nila ilalabas yan. Magkakaroon yan ng press conference. Lilinawin yan ni Yusek Claire Castro. May narinig ka bang announcement? Bakit si Digong? O, sige, ito si Digong sinungaling. Si Digong, tinanong, yung uso yung COVID That time kasi, kumbaga ang COVID, parang cancer level yung pagiging delikado ng sakit na yan eh. Nagka-COVID si Digong. Tinanong ang media, tinanong sila. Walang sakit si Digong. Nung nawala na si pwesto si Digong, yun, inamin nila na nagkaroon ng sakit. O, napabalita din na si Digong ay may cancer din daw. At nagpa-stem cell yan, nagpagamot yan sa ibang bansa. O bakit hindi siya nanggawa niya ng kwento?
nagkwento, bakit ang presidente pa ang gagawa ng inyo ng kwento? Kasi nga malinaw yung inyong motibo. Alam ninyo na si Sara Duterte mai-impeach. At kapag na-impeach na si Sara Duterte, hindi siya makakatungtong dyan sa palasyo. Yung pangarap ninyo maging presidente si Sara Duterte, hindi mangyayari yan. Kaya ngayon, ang panalangin ninyo, hindi ko alam kung kanino kayo nananalangin, may sakit ang presidente, maluba ang sakit nito, cancer ang sakit nito, at dapat umalis na siya dahil incapacitated na siya. At si Sara Duterte na ang umupo. At kapag si Sara Duterte na ang umupo, definitely ipatitigil yung impeachment proceedings na umuusad dyan sa House of Representatives. Aareglohin yan. Knowing Sara? Happy kayo. Tiba-tiba kayo. Masaya kayo ngayon. Diba? Yan ang ultimate plan ninyo. Yan ang inyong plano. Bakit panay pakalat kayo ng fake news? Pakita natin ka coffee itong breaking news daw eh. Pakita ko sa inyo itong mga vlogger na to. Kung may stage 4, baka mag-stage 5 yan. Kilala niyo ito? Itong ano ba to? Nasa ano na siya? Stage 4 cancer. Kung may stage 4, baka mag-stage 5 yan. Ang ating presidente, biniblame pa rin ang climate change, ang hangin, ang ulan, kung bakit ang ekonomiya ng Pilipinas under his reign, under his presidency is problematic. Yun yung nakakainis doon. Bakit hindi niya aminin na may problema ang ekonomiya? Para kapag naamin niya, then probably we can have a good solution to the problem. But the problem is, he doesn't even know what to do. Ang kanyang cancer sa John Hopkins, pumunta siya sa Amerika. Na kunyari, mag-United Nations Chororo. Nakanuto sa niya ng pakimo sa kanya pa stem cell sa John Hopkins, sabi ng mga nurses doon na Pilipina. Pero ang totoo, stage 4 na nasa baka mabukang makalawa patay. Kaya ang presidente talaga si Inday Sara. Isa pa. Nakanuto sa niya ng pakimo sa kanya pa stem cell sa John Hopkins, sabi ng mga nurses doon na Pilipina. Pero ang totoo, stage 4 na nasa baka mabukang makalawa patay. Kaya ang presidente talaga si Inday Sara. Kita mo? Lumalabas mismo sa sariling bibig nila. Baka daw in 2 days or makalawa, patay na ang presidente, magiging president na raw si Sara Duterte. Sa rule ng succession, yes, si Sara Duterte. Pero, halata kayo, excited kayo. Alam mo kung bakit fake news, halatang fake news yan. Isa sa reason nila, kaya daw po nagpunta ng Amerika, kasi recently, di ba, umattend sa United Nations event, si PBBM, dyan sa Estados Unidos. Kaya daw pumunta yan para magpa-chemo. Ang cancer ba, ang chemo, isahan lang. Isang beses lang ba kini-chemo ang may cancer? Di ba hindi? Di ba series yan? Pagkakasunod yan, sa isang linggo, yung iba nga everyday nagki-chemo. Yung iba, thrice a week. Ibig sabihin, yung chemo ni Presidente, isang beses lang pala ginawa. Kakaibang cancer yan. At the same time, knowing na stage 4 na yan, isang beses lang siya nag-chemo. Both logs talaga, ang gandahan ninyo yung argument ninyo. Nagpa-chemo isang beses lang sa Amerika. Papakalat nyo ngayon, may stage 4 na. At diba, stage 4, yes, meron ng ibang patients na medyo mukhang malakas kahit stage 4. Pero tingnan mo naman ang presidente. Mukha bang may stage 4 cancer yan? Isang partida, isang beses lang kinimo yan, John Hopkins. At nakita daw po ng mga nurses, ng mga Filipino nurse dyan sa Estados Unidos. Ano nakita nila? Minsan yung mga nakikita natin, mali eh. Minsan nagbibigay tayo ng mga interpretasyon sa nakikita natin, eventually, misinterpreted pala. Mali pala tayo ng interpretasyon. Nagkamali pala tayo. Ay, sorry, pasensya na, akala ko kasi ganyan. Paano kung ganyan yan? Stage 4 colorectal cancer daw po yan. At baka daw mag-stage 5 na. Yan ang pinapakalat ng mga taong ito. Ito pa. Breaking news. Ayon sa isang bubuet, stage 4 cancer daw. So, paano na? Baka hindi pa aabot ng 2028. Breaking news. Ayon sa isang bubuet, stage 4 cancer daw. So, paano na? Baka hindi pa aabot ng 2028. Tingnan ninyo ha. Yung mga naghahangad ng kasamaan sa kalusugan ng isang tao, minsan kayo yung binabalikan yan. Tingnan ninyo ha. Hindi na raw aabot ang presidente ng 2028 kung kailan magkakaroon po ng eleksyon para si Sara daw ang maupo. Hindi na raw umabot dahil sa cancer. Tingnan natin. Diba? Sakit. Marami pa yan. Malungkot na balita to. Malungkot na balita pa daw. Yung iba naman. Meron tayong nabalitaan na isang government official ang nagkaroon ng colon cancer at stage 4 na ito.
Kaya pala ang lungkot-lungkot na niya tapos ang payat-payat na din. Kaya pala yung mga buaya, yung mga gunggong ang sisipag double time sa pagpapatalsik kay VP Sara kasi nga takot na takot sila. Guys, ipagdasal natin siya na sana Tignan mo? Wala talaga to eh. Hindi nag-iisip itong mga to. Inconsistent. Okay. Sabi nitong tao na to, si Batikos Vlog ba yan? Nakita ko sa Batikos Vlog, hindi ko alam kung siya yan, no? Sabi niya, doble effort na raw itong mga opisyalis na to sa pagpapatalsik kay Sara Duterte. Kasi may stage 4 na si Presidente. Diba inconsistent? Kasi kung may stage 4 cancer na yan, bakit mag-i-effort pa itong mga opisyal na to para ma-impeach si Sara? Hindi na. Hihintayin mo na lang mamatay. Kasi stage 4 na nga eh. Hindi mo na kinakailangan magtrabaho, hindi mo na kinakailangan na dyan sa impeachment. Kasi antay mo na lang mamatay, sabi niyo malapit na. Di ba, bukas o makalawa yung term ninyo. So hindi na kinakailangan magtrabaho ng House of Representatives o lang kung sino man yan para ma-impeach si Sara Duterte. Kasi siya naman agad ang papalitagan. Kahit ma-impeach siya dyan sa House of Representatives, matagal pa yung hearing dyan sa Senado, siya pa rin yung uupo dyan. By the rule of succession, per our Constitution, alisunod sa ating saligang batas. O inconsistent, di ba? Sabi niyo malapit na. Pero bakit naghihirap pa rin itong nasa mga opisyal para matanggal si Sara Duterte? Halatang halata kayo na nagsisinungaling, hindi maganda script nyo. O yung mga pinakita ko sa inyong video, isa-isa, di ba? Asa pa iba. Ito, yung mga pinakita ko sa inyong video. Sakit. Breaking news! Ayon sa isang bubuan. Ano yung common doon sa mga tao na to? Hindi nila kinonfirm si Presidente, pero by their caption, malinaw na malinaw ang tinutukoy nila si Presidente. Yung iba, pinapahagi niya si Presidente. Ayaw nila maglabas ng medical records kasi matitira sila eh. Doon sila magagantihan eh, doon sila mababalikan eh. O fake kayo. Kung official yan, ilabas yung medical records ko sa John Hopkins yan, kung nakuha niyo yung dokumento na yan, make sure lang na totoo yan kasi magiging ngongo style kayo dyan. Makakasuhan kayo dyan. Diba? Hindi mo natin sinasabi na posibleng wala o posibleng meron ng ating presidente. Pero huwag yung pangunahan. Huwag yung gawa ng kwento. Ano yun? Mas mauuna pa kayo sa pamilya? Mas nauna pa kayo sa doktor na mag-anunsyo? Mas nauna pa kayo sa pasyente na nag-anunsyo? Diba? Para lang iupo si Sara Duterte. Sino nagbumukhang kawawa? Kayo. Ang mga dilis naman, sige. Naniwala. Kasi ang bilis mauto eh. Mga uto-uto eh, hindi nag-iisip eh. Naniwala agad sila na may cancer nga ang presidente. Naku po, huwag agad-agad maniniwala sa mga taong ito, sa fake news ng mga taong ito. Diba? Hintayin natin ang official announcement mula sa palasyo. Kung totoong meron, i-anunsyo nila. Kung wala, i-deny nila yan. At ang presidente mismo, I don't think itatago niya yan kung malubha na yung kanyang sakit. Kasi kung itatago niya yan, na malubha na yung kanyang sakit, sino magsasuffer niya ng Pilipinas? Hindi ganoon ang presidente. Hindi niya ipapahamak ang presidente. Kung hindi niya na kayang manungkulan, bakit siya magkakapit tuko dyan? Pero, sa nakikita natin, kaliwat ka ng events, nandiyan ng presidente, malinaw na kaya niya pang manungkulan. Napakasipag pa yan. Kung may sakit ka, hindi dapat tananahimik ka na lang dyan. Parang si Digong, di ba? Halos hindi mo na makitang lumalabas. Kasi mahina yung katawan niya that time. O si PBBM, napakalakas. O kaliwat ka na, nakikita mo sa events. Yan ba ang mahisakit? Huli-huli kayo sa kalokohan ninyo. I-komento po ang inyong mga naisabihin, opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in the next video.